Ang tugatog ng buhay. Kabanata 486. Sa kabilang banda, lubos na nabigla si Serena nang makitang sinasampal ni Lord Lex ang kanyang sarili habang labis na paghingi ng tawad kay Alex. Sino ba talaga ang lalaking ito? Anong ginagawa mo, Lord Lex? Kumunat ang noo ni Alex at tumingin kay Lord Lex, huwas, ano ba? Mahina ang loob. Ikaw ang foster father ni Waltz, ibig sabihin ay isang pamilya tayo. Huwag mo gawin. Ito na, kung hindi, magagalit si Waltz sa akin. Pagkasabi nun, tumawa din si Lord Lex. Tawa siya ng tawa. Naiisip niya, ito ay ang pinakamatalinong desisyon na ipadala si Waltz sa panig ng Master. Anong masasabi mo, Miss Y? Binibigyan kita ng huling pagkakataon, bawasan ang margin ng iyong kita ng 30% at ibigay ito sa Bell Blossom. Kung pumayag kang gawin ito, ituturing kita ngayon at gagaling ka sa parehong araw. Kung hindi ka sumasang-ayon na gawin ito, ako ay tatalikod at aalis. You will never see me again, sabi ni Alex kay Serena sa walang pakialam na tono. Sigaw ni Serena, kung babaan natin ng 30% ang profit margin natin, ito ay katumbas ng ibinibigay ang lahat ng kinita kay Hailey Lawson. Hindi lamang tayo makakagawa ng isang tubo ng 1 sentimos, ngunit magkakaroon din tayo ng mga pagkalugi sa pamamagitan ng pagdinig sa mga gastos sa transportasyon. Gawin. Sa tingin mo posible ito? Sabi ni Alex, kunin mo na lang bilang pagbabayad para sa pagpapatuloy ng iyong buhay. Mayroon kang 10 ilang segundo upang isaalang-alang, ang iyong buhay at kamatayan ay nasa loob lamang ng isang buhok. Kung hindi ako nagkakamali, nagsisimulang tumulo ang nana mula sa pusod mo habang nagsasalita tayo, tama ba? Parang may masyadong conservative ang estimation kanina, baka hindi ka na mabuhay bukas. 5, 4, 3, 2. Sumasang-ayon ako, sumasang-ayon ako. Misteryosong sigaw ni Serena. Napangiti si Alex at agad na diniyal ang numero ni Hailey. Hailey, sige. At maghanda ng kontratang pipirmahan sa Arles Cosmetics. Pumayag si Miss Y na sumuko. 30% ng kanilang profit margin kay Bell Blossom. Ihintayin kita dito sa Hells Angels. Matagal bago kumalma si Hailey matapos matanggap ang tawag. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos niya, pinahanda ng sekretarya niya ang kontrata at dumiretso sa Hells Angels. Makalipas ang kalahating oras, inilagay ni Serena ang kanyang pirma sa kontrata at sinabi kay Alex ng mahabang panahon. Mukha, maaari ba tayong magpatuloy sa paggamot ngayon? Tumanggo si Alex at ngumiti habang sinasabi, syempre, since sincere si Miss Y, ako ay taong tumutupad din sa mga pangako ko. Oo nga pala, may itatanong ako, Lord Lex. Ano ba? Ang relasyon mo ba ni Miss Y mula sa Hong Kong? Halatang nahihiya si Lord Lex. Sa wakas, sinabi niya kahit nasa isang nahihiyang tono. Actually, I didn't know her before but her assistant secretary came to California A. Noong nakaraan, siya at ako nagkaroon ng masamang relasyon. Dahil doon, naunawaan ni Alex ang diwa nito. Matapos hilingin kay Lord Lex ang isang bakanteng silid, pumasok sa silid sina Alex at Serena. Siya ay dumiretso sa punto at sinabing, Miss Y, maaari kong gamutin ang iyong kondisyon sa loob ng 1 minuto. Nagulat si Serena. Ang bilis nun. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Malamig nang umiti si Alex. Pandaraya din ba ang mga black spots sa tiyan mo? Tingnan mo, gagawin ko ay be frank with you, buntis ka ng fetus, a haunting fetus to be exact. Sa kasamaang palad, hindi ito isang masayang kaganapan na dapat ipagdiwang. Kapag naipanganak na ang nananakit na fetus, mamamatay ka sa matinding kamatayan na may pumutok na tiyan. Tinitingnan kung paano ang mga bagay. Ang munting bagay na ito ay ipanganganak ngayong gabi. Matapos makinig sa kanyang mga salita, si Serena ay nagkaroon ng goosebump sa kanyang buong katawan bilang kanyang mukha. Namutla agad na parang papel. Bumagsak siya at lumuhod sa harap ni Alex ng may kaluskos. Iligtas mo ako, Dr. Rockefeller, dapat. Sagipin mo ako. Sabi ni Alex, don't worry, sabi ko na, once you have signed the contract, I'll definitely iligtas ka. Pero, sabi ko rin kanina, I can remove your haunting fetus within a minute. Ito.
Maaaring gamutin ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi. Ang pinakamahalaga, ang problema ay nasa loob ng sarili mo. Anong gagawin ko? Nagmamadaling tanong ni Serena. Itinaas ni Alex ang sulok ng kanyang buwan. Hindi naman talaga mahirap. Miss Y, single ka pa rin. Tama ba? Bilisin mo at humanap ka ng mapapangasawa, wala nang problema pagkatapos nito. Ito. Ano ang kinalaman nito sa aking marital status? Naguguluhan si Serena. Sabi ni Alex, syempre meron. Kapag ikinasal ka na, hindi mo na ito kakailanganin. Bigla siyang humakbang at binuksan ang pitaka ni Serena at kumuha ng isang gamit. Sa loob nang makita ang bagay na pinag-uusapan ng inag at namula si Serena. Siya ay nasa gilid ng pagbagsak. Kabanata 487. Kinuha ni Alex ang isang kahoy na artifact mula sa kanyang pitaka. Ang itsura nito ay isang taya para sa exorcism. Mayroon itong tapered tip na may cylindrical handle at mga 15 sentimetro ang haba. Kulay itim ito na may mga pahiwatig ng pula. In fact, nung pumasok si Alex sa bilya ni Serena noong nakaraan, naramdaman niya ang isang mahinang malisyosong yin na enerhiya na may vampira ng mga impulses na nagmumula sa kanya. Maya-maya nakaramdam siya ng mas malakas na evil energy mula sa kanyang pitaka. Ang mga pahiwatig ng pula na natagpuan sa istaka ay talagang mga mantsa ng dugo. Ang buong artifact ay pinakintab mula sa core ng isang sinaunang puno ng balang na tinamaan. Sa pamamagitan ng kidlat, ang mga runic na kasulatan at ang avatar ng isang kahindik-hindik na demonyo ay nakaukit dito. Ito ay medyo nakakatakot sa unang tingin. Hindi alam kung saan nakuha ni Serena ang stake of exorcism. Ito ay talagang isang isinumpang bagay habang ang katawan nito ay nadumihan ng dugo ng maraming masasamang nilalang. Gayunpaman, talagang dinala ni Serena ang pagkamatay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdadala nito sa kanyang pitaka araw-araw. Kung ang stake of exorcism ay sinapian ng isang espiritu, kailangan niyang dumura ng 3 litro ng dugo. Higit sa lahat, ito ay talagang naposes. Dahil dito, dinanas niya ang hirap nang ito, siya ay nagkaroon ng isang hindi kasal na pagbubuntis, nagdadala ng isang kalagim-lagim na fetus sa loob ng kanyang tiyan na iyon ay ipanganak sa mismong araw na ito. Sa sobrang kahihiyan, sinabi ni Serena, ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Ibalik mo sa akin. Umisi si Alex. Pagod ka na bang mabuhay? Alam mo ba kung ano ito? Ito ay isang mystical tool na partikular na ginagamit upang sumpuin ang mga demonyong nilalang. Ang dugo ng hindi mabilang na mga demonyo at nabahiran ito ng masasamang nilalang. Nakikita mo ba ang mga pahiwatig ng pula? Hindi ba pambihira at kaakit-akit? Hindi mo iniisip na sila ay mga aesthetic na pintura, hindi ba? Ito ang mga resulta ng pangmatagalan na pagligo sa dugo ng demonyo. Well, ginamit mo ito sa Natigilan si Serena habang nakatingin sa stake of exorcism na puno ng takot sa mukha. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Alex. Nauutal na sabi ni Serena, ako. Binili ko ito sa isang tindahan sa aking paglalakbay sa Western Highlands. Umiling si Alex at hindi na makapagsalita. Ang bagay na ito ay walang ay dudulot sa iyo kundi problema kung mananatili ito sa iyo. Kukunin ko ito. Malayo at harapin mo ito, walang pakialam niyang sabi. Sige, sige. Hindi na mangangahas si Serena na hawakan ang bagay na iyon, makakakuha siya ng bangungot kung naisip niya ito. Walang pakialam na inilagay ito ni Alex sa kanyang mga bulsa, ngunit sa kaibuturan niya ay masaya siya. Ang stake of exorcism ay talagang isang mystical tool na tumutugma sa pangalan nito at ang mga materyales na ginamit sa paggawa ay maingat. Higit sa lahat, ito ay nakakuha ng kasamaan ng katangian pagkatapos ubusin ang dugo ng hindi mabilang na mga demonyong nilalang. Maaaring ito ay ginagamit upang talunin ang karamihan sa mga masasamang nilalang. Tungkol naman sa istaka na ginamit ng matandang babae na si Serena para ay ubo, oregano. Ang mga kalamangan ay higit pa sa kahinaan. Ang gatang steak ay ipoproseso ng kaunti, ito ay dapat na isang maliit na isyu lamang. Rockefeller. Master Rockefeller, tungkol sa bagay na ito sa aking tiyan. Paano ko haharapin ito? Itinaas niya ang kanyang kamiseta, tumambad ang itim na bahagi sa kanyang pusod.
Sa sandaling ito, ang itim na bitik ay muling lumawak at ito ay kasing laki na ng isang mangkok. Iyon ay nakakatakot na tanawin habang bahagyang nakikita ang mukha ng tao dito. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni Alex ang stake of exorcism at sinabing scenes. Ang stake na ito ang pasimuno ng isyong ito, pagkatapos ay gagamitin namin ito upang gamutin ang iyong sakit. Matapos ay flip ang kanyang kamay at iikot ang stake of exorcism ng ilang cycle, bigla siyang natanong na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, itong taya mo, nalaban mo ba? Ginawa ko ito ay kasing linas hanggat maaari. Agad namang tumanggo si Serena. Kung gayon. Kinagat ni Alex ang kanyang dila at iniluwa ang isang subo ng dugo sa stake of exorcism. Inilapat ang kanyang chi sa dulo ng kanyang daliri at ginamit ang dugo bilang medium, isinulat niya ang isang tubuan rune papunta sa stake. Pagkatapos niluwa niya ang isa pang subo ng dugo kay Serena sa tiyan. Seal. Sa sumunod na sandali, nagulat si Serena nang makitang ang malaking itim na spot sa kanyang tiyan ay nagsimulang maglaho sa bilis na nakikita ng mata. Pandok ng itim na usok. Lumabas sa kanyang tiyan at pumasok sa stake of exorcism. Ilang sandali pa nawala ang itim na bahagi sa pusod ni Serena ay ganap na wala. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 488. Paglalagay ng dulo ng stake of exorcism sa lower energy core 30 pulgada sa ibaba. Ang pusod niya tinusok ni Alex ng husto ang balat at tumulo ang dugo para lang ma-absorb at sa pamamagitan nito. Ang stake of exorcism ay sinapian ng mga espiritu, kailangan nitong ubusin ang dugo. Since may masamang enerhiya na nagmumula sa katawan ni Serena Y, natural na kailangan ng stake. Ubusin ang kanyang dugo. Ganyan dapat. Ibinalik ni Alex ang stake of exorcism sa kanyang bulsa at tinulak siya ng isang pirasong napkin, maging mas matalino sa susunod at huwag nang gawin ang ganitong uri ng bagay. Hindi ba mas mabuti na may boyfriend ka na? Dahil sa kahihiyan, mabilis na inayos ni Serena ang kanyang damit at sinabing, okay. Salamat sa iniligtas ang aking buhay, guro. Huwag mag-atubiling sabihin sa akin kung kailangan mo ng anumang bagay mula sa akin. Ito ang aking personal na numero ng cellphone, ito ay nakaon sa 24 na pito. Naglabas siya ng personal business card at ibinigay kay Alex. Kung ikukumpara sa kanina, gumawa siya ng 180 sa kanyang ugali. Matapos masaksihan ang kamanghamanghang mystic arts ni Alex, alam niya na talagang may kakayahan ito. Master. Ito ay 10,000 beses na mas mahusay na maging pamilyar sa gayong karakter kaysa ginagawa siyang kaaway. Oo naman. Tinanggap ni Alex ang business card. Siguro may mga pagkakataon para makapagtrabaho tayo. Pagkasama sa hinaharap. Siya ay lubos na nalulubod na nakakuha ng isang kahangahangang mystical tool. Pagkatapos ng maikling paghinto siya. Sabi kay Serena, Miss Y, since tinulungan na kita sa pagtanggal ng nagmumulto na fetus, iyong gagaling ang araw-araw na pananakit ng tiyan at insomnia. Gayunpaman tila may tiyan ka pang mga issue at kaunting gastric ulcer. Maaaring pinagtagpo tayo ng tadhana ngayon, hayaan mong gamutin ko din yan. Nagulat na tanong ni Serena, Master Rockefeller, bukod sa pagiging master niya, metaphysics, maaari bang isa kang tunay na doktor? Siyempre. Isa akong practitioner sa tradisyonal na gamot. Ang 4 na paraan ng diagnosis ay ang tradisyonal na gamot ay kahanga-hanga, masasabi ko ang kondisyon ng iyong katawan sa pamamagitan lamang ng isang sulyap. Sa iyo. Ito ay hindi wizardry o ilang mahinang magic trick. Umupo ka ngayon, gagamit ako ng chi needle. Karayom para gamutin ang iyong ulcer at ito ay gagawin sa loob ng 3 minuto, sabi ni Alex. Maaari itong gumaling sa loob ng 3 minuto. Hindi ba't napakaganda ng tradisyonal na gamot? Makikita mo para sa iyong sarili. Gamit ang kanyang chi na may healing properties, pinagaling niya ang kanyang gastric ulcer. Natapos ang buong proseso sa 3 minutong marka, hindi hihigit, hindi bababa. Diniinan ni Serena ang kanyang tiyan. Dati nasasaktan siya sa tuwing ginagawa niya iyon pero ngayon ay totoo na. Hindi nasaktan sa lahat. Higit pa rito, ito ay nadama lalo na komportable bilang ang pakiramdam ng tiyan. Bloating dahil sa acid reflux ay nawala. Ikaw ang pinakakahanga-hangang doktor ng himala na nakita ko, guro.
Patawarin mo ako. Para sa pag-offend sa iyo kanina, Master. Biglang lumuhod si Serena at nagpatira pa kay Alex para pasalamatan siya. Siya. Naglabas pa ng tseke at mabilis na isinulat ang halagang 10 milyong dolyar bago ito pinilit. Sa mga kamay ni Alex. Pwede ko rin bang makuha ang phone number mo, Master? May sakit akong nakababatang kapatid sa bahay. Siya. Aksidenteng nabali ang kanyang bulugad noong nagski siya sa Japan ilang taon na ang nakalilipas at ngayon siya ay nasa paraplegia. Guro, iniisip ko kung maaari mong gamutin ang gayong karamdaman. Makatitiyak ka, guro. Ang mga gantimpala ay tiyak na hindi magiging maliit. Sabik na tumingin sa kanya si Serena. Vertebral paraplegia. May kinalaman yan sa nerve damage pero masasabi ko lang. Matapos suriin ang katawan ng kanyang kalagayan. Ngunit ang Hong Kong ay masyadong malayo para sa akin upang bisitahin at ako. Walang oras para gawin ito. Maaari mo siyang ipadala sa California at dapat kaya ko. Tingnan mo siya. Kung hindi tuluyang nasira ang nerves niya, may pag-asa pa, Alex. Sumagot. Salamat, maraming salamat. Aayusin ko agad ang lahat pagbalik ko. Ito ay isang masayang pagtatapos matapos harapin ang mga isyu ni Serena. Tumambay saglit si Alex sa Lord Lex's Hells Angels. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula sa Dorothy na nagsasabing gusto siyang makilala ng pamilyang Essex at payag sila. Magbayad para sa jade at mga muebles ng villa na nagkakahalaga ng kabuoang 110 milyong dolyar. Napagkasundoan nilang magkita sa opisina ng CEO ng Dorothy Alex Constructions. Dorothy. Hindi kumpiyansa sa pagdalo ng mag-isa kaya gusto niyang sumama si Alex. Pumayag naman si Alex at sumugod sa Dorothy Alex Constructions. Pagdating niya sa opisina, nakita niyang nandoon din sina Claire at Beatrice. Matiim na pinandilatan ni Beatrice si Alex na may masamang tingin sa mukha nito ngunit hindi niya ito pinansin. Pansin. Hindi nagtagal sina Madam Joanne at Benny na sinamahan ng ilang bodyguard. Naglakad papasok. Smack. Inampes ni Madam Joanne ang isang tseke sa mesa. Kabanata 489. Kunin mo ito. Bilisin mo at lagdaan mo ang kasunduan sa pag-aayos na ito at bitawan ng aking Anderson at Emma. Si Madam Joanne ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha habang ang kanyang masamang tingin ay tumawid sa mukha ng lahat sa kwarto. Hindi niya mapigil ang mag-isip, maghintay ka lang. Ngayon ikaw ay maaaring kinuha ang pera ko ngunit hindi magtatagal para mabayaran ninyo ang buong halaga ng pera at interes. Nang makita ni Claire ang tseke, natuwa siya. Akmang iaabot niya ang kanyang kamay, dinukot ito at inilagay sa kanyang bulsa. Gayunpaman nang nasa kalagitnaan na siya ng pag-abot sa tseke. Kinuha ni Alex ang inisyatiba at kinuha ito. Sa isang sulyap ito ay 60 milyong dolyar lamang. Natatakot akong mali ang halagang nakasaad, Madam Joanne. Bakit 60 milyon lang na dolyar? Saan napunta ang natitirang 50 milyong dolyar? Pilostay mo ba sila? Nakatutok kay Alex ang masamang tingin ni Madam Joanne. Ang taong kinaiinisan niya karamihan ay si Alex. Malinaw niyang hinihiling na mapunit niya ang katawan nito, putulin ang laman nito. Sa mga piraso, iprito at iiho ang mga ito at sa wakas ay lumunin sila. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ngumiti na naman siya. Paano kaya ang isang matandang tulad ko ang paglustay ng malaking halaga na 50 milyong dolyar? Gayunpaman, ang aming Essex Constructions ay hindi na makahanap ng higit pang pera sa loob ng maikling panahon. Kaya naman para sa natitirang 50 milyon dollars, pwede bang isasangla na lang natin ang construction stocks natin? Paano naman, Mr. Rockefeller? Pwede bang maawa ka, please? Ilang saglit lang, naginarte siya pero sa isang paniki, mabait siya bilang A. Araw ng tagsibol. Ang matinding pagbabago sa kanyang saloobin ay nagulat kay Dorothy at sa iba pa. Gayunpaman, hindi nila alam na nakita ni Madam Joanne si Alex bilang isang namamatay na tao. Bakit magagalit si Madam Joanne sa isang lalaking malapit ng mamatay? Hindi mawari ni Alex kung ano ang ginagawa ni Madam Joanne. Batay sa kanyang pagkaunawa ng matandang babae na ito, alam niyang hindi siya magiging ganoon kadaling kumbensihin. Gayunpaman, siya ay nasa isang pagkawala ng ilang sandali. Sa huli, nagpa siya si Dorothy na tanggapin ang deal. Dagdag pa ni Dorothy, tama, Nay, bilisin mo, ibalik mo sa akin.
Walang kwenta ang paghawak mong. Ito. Nagkataon lang na kulang sa 60 milyong dolyar ang aming kumpanya ngayon at kami. Kailangan ng tseke para sa paunang bayad ng mga proyekto sa South Cali Structures. Kung hindi, kailangan nating humiram ng pautang sa bangko ngunit tingnan kung gaano kataas ang mga rate ng interes ng mga bangko. Sa panahon ngayon, kung gagawin natin iyon, magpapalipin tayo sa bangko. Tiningnan ni Claire ang tseke, it was really a business check. Pagkatapos suriin ang tseke at lagdaan ang kasunduan sa mortgage na 50 milyong dolyar. Inilagay ni Dorothy at ang kanyang pamilya ang kanilang mga lagda sa kasunduan sa pag-areglo. Sa kasunduan sa pag-areglo, hindi magiging mahirap para kay Benny na magkaroon ng Anderson at pinalaya ni Emma sa pamamagitan ng paggastos ng kaunting pera para kumuha ng abogado para sa ilang intervention. Pagkalabas ng Dorothy Alex Constructions, pumasok sila sa sasakyan. Tanong ni Benny kay Madam Joan, kailan mo ito gagawin, Nay? Ubos na ang pondo ng aming kumpanya at hindi sila magtatagal. Sumagot si Madam Joan sa masamang tono, relax, I've contact that elder sister. Basta. Maghintay ng isa pang 3 araw, darating siya sa California. Pagdating ng panahon, ganun ay. Mamamatay ang batang Rockefeller, sumisigaw sa sakit habang ang B** na si Dorothy ay ganap na. Pinamumugaran ng uod. Para naman kay Claire at Beatrice, dapat itong dalawang hamak na tanga ay madaling target. Great, maghihintay pa ako ng 3 araw. Hayaan mo akong maghanda sa mga darating, Benny. Sabi ng may masamang ekspresyon. Sa opisina ng CEO ng Dorothy Alex Constructions, tinanong ni Alex si Dorothy, sigurado ka dyan? Wala bang bitag sa kontrata ng construction material? Hindi, ito ay lihay timo. Umiling siya. Kumunot ang noo ni Alex. Kakaiba ito, biglang naging magalang si Madam Joan at handa pa siyang maglabas ng higit sa $1 bilyong kapalit ng kalayaan ng kanyang anak at apo. Ang Alex Constructions ay hindi isang malaking kumpanya, ngunit sila ay magdurusa ng malaking pinsala sa pagkawala ng ganoong kalaking pera. Hindi ko talaga siya pinagkakatiwalaan. Mag-ingat sa panahong ito, lalo na kapag natanggap mo ang konstruksyon. Materyales mamaya. Tingnan mong mabuti kung may mali sa kanila. Gagawin ko. Sabik na tumanggo si Dorothy. Biglang inagaw ni Claire ang tseke mula sa pagkakahawak ni Alex nang siya ay kinulo. Napahawak siya sa dibdib niya. 60 milyong dolyar. Nakakatawa talaga ako paggising ko sa panaginip ko. Ito ay naging akin kaya madali. Walang sino man sa inyo ang makakakuha nito sa akin. Nagalit si Alex habang sinasabi niya, hindi mo pa ba natutunan ang iyong leksyon? Hindi ba ang 20 milyon dollar check last time turuan ka ng leksyon? Ano ang dapat naming gawin kung gagawa ka ng A? Tukot muli sa tseke. Sa tingin mo ba ipapayag si Madam Joan na magsulat ng isang bago para sa'yo? Dahil sa gulat, dali-dali itong hinawakan ni Claire sa tamang pag-aalaga. Walang silbi ang paghawak sa suriin. Ito ay isang tseke ng negosyo na naka-address sa Dorothy Alex Constructions. Ito ay isang blanco lamang na papel sa iyo. Hindi nakaimik si Alex sa mga kalokohan ni Claire. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 400 na po. Nadismaya siya sa sandaling iyon at galit na sinabi, bakit hindi ako makakakuha ng kahit 1 sentimos pagkatapos? Ang aking bahay ay dumaan sa ganoong pinsala. Di ba binilhan ka lang ni Alex ng $20 million bilya? Tingnan mo, nagkakaroon ka ng oras ng iyong buhay nang lumangoy ka sa pool kahapon. Dapat mong gawin ang parehong ngayon ay masyadong, sabi ni Dorothy. Sigaw ni Claire, I don't care, I want my money. Bigyan mo ako ng 10 milyong dolyar kung hindi, gagawin ko. Dito ka muna mamayang gabi at hindi ako aalis. Smack! Inampas ni Dorothy ang isang credit card sa mesa. Narito ang $100,000. Alin man ay. Kunin mo o manatili ka dito, wala akong pakialam. Napagtanto na hindi nagbibiro sa kanya si Dorothy, hindi napigilan ni Claire na kunin ang credit card. Pagkatapos ay sinabi ni Beatrice, maaari ba akong makakuha ng $10,000, sis? Bakit kailangan mo ng maraming pera? Kumunot ang noo ni Dorothy. Ako.
para dumalo sa konsyerto ni Zendaya sa California State Stadium. Ang tiket ko ay binili ng isang tao gamit ang hiniram na pera. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, wala ako. Pagpipilian ngunit upang pumunta para sa mga online na pautang. Baliw ka ba? Agad na binitukan ni Dorothy, hindi ka dapat pumunta para sa anumang online na pautang. Hindi pa. Napanood mo ba ang malungkot na balitang iyon? Kapag nagsimula ka ng humiram ng mga online na pautang, ito ay magiging isang napakalalim na hukay pagkatapos nito at ang utang ay patuloy na mag-snowball. Kahit magkano. Kapalaran na taglay ng mga taong iyon, sila ay sisipsipin ng tuyo ng mga pautang na ito, iiwan sila. Wasak at walang tirahan. Sabi ni Beatrice, kaya nga dapat ibigay mo sa akin ang pera. Isipin mo ito bilang isang utang na hiniram ko sa iyo. Babayaran kita kapag nakapagtapos na ako at nagsimulang magtrabaho. Galit na galit si Dorothy ngunit wala na siyang magagawa. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing, hindi ka ba dumalo sa concert ni Zendaya noong nakaraan? Bakit mo? Gusto mo pa bang umattend ng concert this time? Nakalimutan mo bang muntik ka nang makidnap sa nagpainit ng kama ng isang tao noong nakaraan? Sinaman siya ng tingin ni Beatrice. Paano mo nalaman? Sabi ni Alex, ay, narinig ko ito mula sa iba. Pumuso si Beatrice. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Alex pouted his lips as he thought dahil aakyat ako sa stage sa concert. Mamaya, hindi ba ako dapat magsuot ng maskara kahit ano? Asterisk si Richet asterisk. Lumipas ang oras at hindi nagtagal ay dumating ang araw ng konsyerto ni Zendaya. Sa kabilang banda, si Brittany. Sadyang ginawa ang paglalakbay pabalik mula sa Michigan. Una, ito ay dumalo sa konsyerto. Pangalawa, gusto niyang makipagkita kay Zendaya para pag-usapan ang usapin ng product endorsement. Sinamahan din siya ni Holly Yates sa biyahe. Ang mga dagdag na tiket sa kamay ni Alex ay sa wakas ay nagamit na. Hindi lamang sina Brittany at Holly dumalo sa konsyerto, ngunit parehong pumunta din doon sina Waltz at Maya. Gayunpaman, kinailangan ni Alex tumugtog ng piano para kay Zendaya, lalo na ang kanyang bagong labas na kanta. Kinailangan niyang manatili sa si Zendaya at ang kanyang koponan, kaya hindi siya nakadikit kay Brittany at sa mga babae. Para naman kay Dorothy, hindi siya masyadong interesado sa konsyerto na ito dahil halos kapareho ito ng nakaraang konsyerto. Bagamat isang compensated concert lang iyon, napupuno pa rin ito ng mga tao. Dumating sina Beatrice, Wilson Jordan, Sam Culver, at ilang iba pang miyembro ng fan club sa stadium magkasama. Pagkatapos ng maikling pagtanggap, pumasok sila sa stadium. Sa hindi inaasahan, untik nang matamba si Beatrice ng isang lalaki. Tingnan mo kung saan ka naglalakad, ano ang pagmamadali. Si Wilson, na may crush kay Beatrice, ay galit na galit at akmang bugbugin ang lalaki. Dali-dali siyang hinayla pabalik ni Beatrice. Habang nakatingin siya sa lalaki, nagtatakang sabi niya sa expression, hindi ba ikaw ang sikat na piano master mula sa Hong Kong, Maestro Alan? Oh. Gosh, pwede bang pumunta ka dito para tumugtog ng piano para kay Zendaya? Si Alan talaga. Nabangga niya si Beatrice matapos siyang itulak ng iba. Naakit sa magandang hitsura ni Beatrice at sa kanyang balingkinitang figure, si Alan ay hindi kumilos ng mataas at Mighty Bot said, pasensya na sa nabangga kita kanina. Oo, ako si Alan. Gayunpaman, hindi ako ang maglalaro para sa Zendaya ngayong gabi. Kukunin ni Master Rockefeller ang aking lugar sa halip. At sino itong Master Rockefeller? Nagulat si Beatrice. Kabanata 471. Naakit si Alan kay Beatrice kaya agad itong sumagot, kaibigan ni Zendaya niya. Ang antas ng piano ay umabot na sa tugatog. I feel inferior sa level of playing niya, lalo na ang matapos masaksihan ang walang kamali-mali na koordinasyon sa kanyang pagganap kasama si Zendaya para sa bago na kantang ipapalabas mamayang gabi. Naniniwala ako na ang kanta ay tiyak na magiging isang walang hanggang obra maestra. Dapat pakinggan mo itong mabuti mamaya. Nagulat si Beatrice. Sa pagkakaalam niya, si Alan na ang pinakadakilang piano master sa Hong Kong. Pagkatapos may isang taong tinatawag na Master Rockefeller na kalalabas lang. Wala kahit saan. Higit sa lahat, labis na hinangaan ni Alan ang lalaking ito.
Sa ganoong paraan, gusto niya. Para makilala din ang lalaki. Dapat kilalang pianist siya sa local at international level noon. O kaya, isang senior expert. Ipinagpatuloy niya ang pag-uusap. Hindi. Napakabata pa ni Master Rockefeller katulad ko. Tsaka sa tingin ko siya at napakahusay ng Zendaya. Pagkapasok sa stadium, biglang sinabi ni Alan na mayroon siyang extra first row VIP ticket sa kanyang kamay at tinanong si Beatrice kung gusto niya ang mga ito. Mabilis na hinailan ni Wilson si Beatrice at sinabing, paumanhin, hindi ka namin gaanong kilala, bakit hindi? Itatago mo ito para sa iyong sarili. Napatingin si Alan kay Wilson at agad na naintindihan ang dahilan. Palibhas ay nakakita ng hindi mabilang na mga dilag sa kanyang buhay, medyo naakit si Alan sa isang bata na babae tulad ni Beatrice ngunit hindi niya nilayo na gumawa ng advances sa kanya. Sa ngayon siya ay nakangiting sagot nito, I suppose you are his boyfriend. Ang pagprotekta sa iyong kasintahan ay talagang ang pinakamahalagang prioridad. Anyway, marami akong dagdag na tiket sa kamay. Nais kong ibigay sa kanila. Ang aking mga kaibigan noong una, ngunit hindi ko sila maibigay sa oras. Kung gusto mong manood ng concert sa malapit na, kunin mo na lang ito. Binigyan niya ng ilang tiket si Beatrice at dumiretso sa unahan. Ang mga tiket na binili ni Wilson ay para sa mga upuan sa likuran. Ngayon ay nagkaroon ng isang opsyon na makapasok sa mga upuan sa unang hilera, ang mga tanga lang ang mawawala sa kanila. Opisyal na nagsimula ang konsyerto alas 7:30. Kahit na may presensya ng mga assassin sa kanyang nakaraang konsyerto, ang mga tagahanga ay hindi pa rin madamdamin gaya ng dati. Higit pa rito upang matiyak na natuloy ang konsyerto ng walang pagkagambala, ang pamilya Stormer ng Michigan ay nagtalaga rin ng mas malakas na depensa para sa ang konsyerto na ito sa pamamagitan ng pagtaas ng bilang ng mga security personnel. Sila ay kabuoang 3,000 tao at lahat sila ay mga mandirigma. Halos napalibutan na nila ang buong stadium. Nagsimula ang pag-awit ni Zendaya nang punuin niya ang stadium ng paglabas ng kanyang mental power. Ang mga manunood ay muling naging masigasig nang maramdaman nila ang kamanghamanghang masining mga konsepto sa pag-awit ni Zendaya. Sa pagtatapos ng ika-5 kanta, ang pamagat ng kantang Doors of Fate ay ipinakita sa malaking screen. Tuwang-tuwang sabi ni Alan, here it comes, ito ang kanta. Ang bagong kanta ni Zendaya ay magiging isang chart-topping release para sigurado. Noong una, dumating ako sa California sa pagkakataong ito bilang isang accompanist para sa mismong kantang ito dahil ito ay isang pyesa ng piano. Sa kasamaang palad, sinubukan ko pa. Higit sa 12 beses ngunit hindi ko magawa ito ng perpekto. At pagkatapos ay si Master Rockefeller lumitaw. Marahil ay nakatadhana na ang isang Grandmaster level master lang tulad ni Master Rockefeller ang makakagawa. Patugtugin ang kantang ito kasama si Zendaya at ihatid ang mga diwa nito. Si Wilson at ang iba na nakaupo sa tabi ni Alan ay nabigla nang marinig ang kanyang sinabi. Nais nilang makita kung ano ang napakahusay tungkol sa tinatawag na master na magagawa niya. Mataas ang papuri sa kanya ng unang piano prince ng Hong Kong. Maya-maya pa ay hinubad na ang mga kortina. Sa pagkakataong ito, isang holographic na imahe ng isang medieval artistic conception ang ipinakita sa malaking screen. Bumuhos sa maulap na ulan, ang tanawin ng timog na ilog na sinabayan ng sa tabi ng mga bundok ay kasing ganda ng isang larawan. Tumitaw si Zendaya na nakasuot ng puting medieval na damit na humihinga saan man siya. Sumama sa kanyang kagandahan at kagandahan. Ding, ding, dong, dong. Maririnig ang malulutong na tunog ng piano. Lumiko ang malaking screen habang ang mga kamera ay nahulog sa mismong pianist. Si Alex Rockefeller iyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 472. Ngayon lang siya nakadamit ng medieval na damit at ang piano noon. Disguised upang magmukhang isang sinaunang piano. Gayunpaman kung ano ang ginawa ng madla. Speechless si Alex na nakasuot talaga ng silver mask at wig ng mahabang buhok. Sa pagbabalat kayo na ito kahit ang sarili niyang ina, si Brittany, ay hindi siya makilala. Ang lakas ng pag-iisip ni Alex ay hindi kasing lakas ng kay Zendaya.
Kahit na ginamit niya ang kapangyarihan simula pa lang ng kanta, hindi pa rin niya naiimpluwensyahan ang audience sa ibaba. Kaya naman pagkatapos pakinggan ito, hindi naramdaman ni Beatrice at ng kanyang mga kaibigan ang piano. Saliw tunog bilang kamanghamanghang bilang Alan ipinangako. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimulang kumanta si Zendaya. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang boses, umalangaw-ngaw ang kanyang mental power at ang mental powers ni Alex, na nagre-resulta sa isang kemikal na reaksyon. Si Beatrice na akmang ibubuka ang kanyang bibig at sasabihing, iyon lang ba ang galing niya sa piano? Agad na itinikom ang bibig at tumitig sa malaking screen habang ang kwento ng Doors Off Fate patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Bawat tao sa stadium ay naiimpluwensyahan ng kanyang mental power. Pakiramdam nila ay nasa loob sila ng 10 milyang Peach Forest, pinapanood ang lalaki at babae na nangunguna sa paglukso sa cycle ng reincarnation. Si Alan ay muling nahulog sa mental vortex bilang ang kamanghamanghang tanawin sa bilya noong araw na iyon. Patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Habang kumakanta si Zendaya, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa harap ni Alex. Ang buong stadium natahimik nang matapos ang kanta habang ang mga manunood ay lubusang nakalubog sa hindi maihihiwalay, walang kabuluhang mga eksena sa kwento. Nagtama ang mga mata ni Zendaya at Alex habang papalapit sila sa isa't isa hanggang sa naging sila. Halos 3 sentimetro ang layo. Wala silang iba kundi ang isa't isa sa kanilang mga mata. Biglang may sumigaw sa audience, kiss. Kiss. Pagkatapos hindi mabilang na mga manunood ang sumunod at sumigaw, kiss. Kiss. Matapos dumaan sa malapanaginip na paglalakbay kanina, sa mata ng lahat tila ganoon. Sina Zendaya at Alex ay sinadya na magkasama. Kung hindi, mayroon bang mas matinding sakit kaysa sa dalawang tao ay hindi man lang nasa bisig ng isa't isa pagkatapos ng muling pagkakatawang tao ng 3 buhay. Naimpluwensyahan ng kanilang kapangyarihan sa pag-iisip, naramdaman ng madla na parang nararamdaman nila ang dalamhati at dalamhati. Samantala, tumulo ang luha ni Beatrice sa kanyang pisngi. Dapat magkasama sila. Halik. Bilisan mo, halik. Ulala ba siya? Gayunpaman, ito ay isang pagganap lamang pagkatapos ng lahat. Nabalisa sa kaguluhan, si Zendaya na nakalaya mula sa walang katapusang kapangyarihan ng pag-iisip. Tinawakan ang kamay ni Alex at yumuko para magpasalamat sa audience. Umpas ang mga ilaw. Di nagtagal, inilipat ang entablado para sa ibang eksena at hindi na nakita si Alex. Ayun pa. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Matapos ko mawala sa emosyon kanina, Beatrice ay sinabi sa isang malungkot na tono, ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagganap ni Master Rockefeller. Pinangunahan ng kanyang piano ang buong kanta. Naramdaman kong may nakakaingganyong pakiramdam, parang naging ako ay ang babaeng lead ng kwento. Sino itong Master Rockefeller, Mr. Alan? Alam mo ba? Siya. Sayang nakamas siya, kung hindi, gusto ko talaga siyang makilala. Sagot ni Alan, I didn't lie to you, right? Napakaganda ng kantang ito para sa ating mga normal na tao. Bilang para kay Master Rockefeller, hindi ko talaga alam kung sino siya. Ang alam ko lang ay Alex ang pangalan niya. Si Rockefeller at ang kanyang pamilya ay tila nagpapatakbo ng isang kumpanya ng kosmetiko. Ang Lush Cosmetics ay ang pangalan sa tingin ko. Matapos marinig ang kanyang mga salita, nagulat si Beatrice. Di ba bayaw niya si Alex Rockefeller? Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang anumang Lush Cosmetics. Naisip niya na dapat ay maging ibang tao na may parehong pangalan. Hindi siya maniniwala sa kanyang bayaw, marunong tumugtog ng piano si Alex. Kasabay nito, ang ilang mga lalaki sa isang sulok sa labas ng entablado ay tumingin sa mga ilaw sa entablado. Naiilawan lang. Pulong ng isa sa kanila, sino ba mag-aakalang may 2 taong nagtataglay ng mental na kapangyarihan at maaari silang makipag-ugnayan sa isa't isa at lumikha ng napakalaking epekto. Ito ay talagang walang kahirap-hirap. Sa tulong ng 2 ito, sa wakas ay makukumpleto ko na ang aking karunungan sa Mental Fortress. Kailan natin gagawin ito, Hepe? Tanong ng katabi niya. Sagot niya, don't worry, hindi naman kami nagmamadali. After our previous debacle, Zendaya sa ngayon sa alerto.
Hindi mo ba napansin na ang mga nakapaligid na security personnel ay pawang mga mandirigma? Sila ay mga tao ng pamilya Stormer ng Michigan. Maghuhukay tayo ng sarili nating libingan kung ginagawa natin dito. Gayunpaman pagkatapos umalis sa stadium na ito, maaari pa ba siyang magdala ng ilang daan ng mga mandirigma na umuwi at matulog ng magkasama? Ang iilan sa kanila ay malalim sa usapan at hindi pinapansin ang kanilang paligid. Sa hindi kalayuan, napadaan lang si Brittany habang papunta siya sa banyo. Kabanata 473. Si Brittany ay isa ng intermediate royal na ranggo na manlalaban kaya ang kanyang pandinig ay nakakagulat. Narinig niya ang mga taong ito na pinag-uusapan ang balak ng pananakit kay Zendaya. Gayunpaman, malapit nang maging celebrity endorser ng kanyang kumpanya si Zendaya. Paano siya? Hayaan mong masaktan si Zendaya. At saka, mahal na mahal niya si Zendaya. Pagpasok niya sa restroom, mabilis siyang nag-dial ang numero ni Alex at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Okay, naiintindihan ko. Magpanggap na lang na walang nangyari, ma'am. Umuwi ka pagkatapos ng concert. Asterisk si Richet asterisk. Alas 9 na nang kantahin ni Zendaya ang huling kanta ng gabi. Nasa stage si Alex para tumugtog din ng piano para sa kanta. Pinagsasama ang kanilang kaisipan. Kapangyarihan habang napuno ng walang katapusang artistikong konsepto ang stadium, agad nilang itinulak ang kapaligiran ng konsyerto sa isang kakaibang tugatog na humanga sa 10,000 ng mga tao. Chief, not to mention her singing, ang ganda talaga nitong kanta ni Zendaya. If I can listen to her live singing every day in the future, hindi ko ipagpapalit kahit ikaw. Bibigyan ako ng 10 asawa. Taong grasa ang nagsalita at subordinate siya ng hepe kanina. Ang pinunong tinutukoy ay medyo bata pa sa edad na 30s. Nakasuot siya ng isang pares ng itim na cream glasses at mukhang magalang. Gayunpaman, mayroon siyang palayaw clown. Siya ay kasumpa-sumpa sa Tomb Raiding Circle, ang mga tao ay manginginig sa takot pagkatapos marinig pangalan niya. Pinaghahanap din siya ng Divine Constabulary. Tumawa ng mahina si Clown habang sinabi, huwag kang mag-alala, malapit mo nang marinig iyon. Malaanghel na boses niya. At saka, ang isang magandang babae ay maaaring maging iyong hipag. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Fatty, for Zendaya became my sister-in-law, that will be Anne. Kamanghamanghang kwento na sasabihin. Di nagtagal nang matapos ang konsyerto, ang karamihan sa mga manunood ay nagtungo sa labasan. Si Clown, Fatty, at ang ilan sa kanilang mga tauhan ay umalis din sa stadium kasama ang mga tao. Lahat. Mukhang naging maayos naman at naging matagumpay ang concert. Mabilis na naging usap-usapan ang kantang Doors of Fate. Pagkatapos ng isang gabi ng ebulisyon. Tiyak na mangguna ito sa lahat ng mga pangunahing chart ng musika. Pwede ka nang umalis. Sa backstage ng stadium, lalapit na sana si Alex kay Zendaya, ngunit isang bata. Huminto ang lalaki sa kanyang harapan at hinaronggan din si Zendaya na papalapit. Si Alex ay bahagyang nabigla. Sa unang tingin, alam niya na ang binata ay isang mandirigma at ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi mababa. Mas malakas pa siya kay Autumn sa kalahati, nasa kalahating hakbang na siya sa Mystic Rank. Ang lalaki ay mula sa pamilya Stormer ng Michigan, siya ay partikular na nakatalaga sa responsibilidad na protektahan si Zendaya para sa konsyerto ngayong gabi. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Hunter Stormer? Alex Rockefeller, narito ang aking kaibigan. Pulyo ni Zendaya habang pilit na tinutulak ang binata. Gayunpaman, hindi man lang nagpatinag si Hunter sa sinabi niyang miss na yung tapos na ang concert. Ang kaligtasan mo ang magiging responsibilidad ko. Ang patriarch ay nagbigay na ng kanyang mga salita kaya ko ang mga bagay na nakikita kong angkop. Napatingin si Alex kay Hunter. Sa sandaling ito, kitang-kita niya ang hitsura ng selos at galit sa mga mata ni Hunter. Oo, nagseselos talaga. Bagamat nagmula si Hunter sa pamilya Stormer at ibinahagi ang pangalan ng pamilya, Zendaya. At hindi siya kadugo. Siya ay inampon ng pamilya Stormer at ibinigay ang pangalan ng pamilya bilang isang resulta. Gayunpaman, nagtataglay siya ng mahusay na talento at nasa kalahating hakbang na siya sa ranggo ng Mystic sa ganoong posisyon. Murang edad.
Ang patriarch ng pamilya Stormer ay nakakita ng malaking potensyal sa kanya at maging nangakong ibibigay sa kanya ang kamay ni Zendaya sa kasal hanggat makamit niya ang Mystic Rango. Kaya naman nakita na niya si Zendaya bilang kanyang fiancé. Gayunpaman nang makita niya ang pagtatambal ni Zendaya at Alex sa kantang Doors of Fate. Kanina pa niya naramdaman na para silang sinadya. Mas lalong nakakagalit was the fact na sumigaw pa siya kasama ng mga tao na parang tulala kiss. Kiss. Ngayong malinis na ang ulo niya, gusto niyang sampelan ang sarili niya nang naalala ang pangyayari kanina. Hindi ba niya sinubukang kayugan ang sarili niya? Kaya naman nang makita niya ngayon si Alex, hiling niya na sana ay mabali niya ang kanyang mga daliri. Ang galing tumugtog ng piano. Sabi ni Alex, well, I received news earlier that a group of people is trying to harm Miss Zendaya. Baka nagsiset up sila ng ambush sa ruta mo pauwi kaya gusto ko ay escort mo ang iyong likod baka sakaling mangyari ito. Maaaring pareho silang grupo ng mga tao noong nakaraan. Ulalas ni Zendaya. Sumagot si Alex, very possible. Pumuso si Hunter. Ang pamilya Stormer ay may hindi mabilang na mga elite na mandirigma dito at mananatili ako Zendaya's side para alagaan siya. Kung may magtangkang manakit sa kanya, sisiguraduhin kung gagawin niya. Panghihinayang na ipinanganak ka sa mundong ito. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 474. Sumagot si Alex, hindi masakit na maging mas maingat. Sige, naiintindihan ko. Salamat sa paalala, umalis ka na, sabi ni Hunter. Napakalakas ni Alex, Hunter. Kung hindi dahil sa kanya, nawala na ako ng buhay noon. Dagdag ni Zendaya. Umisi si Hunter sa kanyang puso. May kasabihan noong sinaunang panahon na ang isang tao ay mag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang tagapagligtas upang bayaran ang kanyang pabor. Matapos siyang iligtas minsan, magkasabay na sila ngayon. Kung ililigtas siya ni Alex minsan, huli baka magkaroon pa sila ng anak sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahon, kaya ba niyang tiisin ang ganoong mga malaking kahihiyan sa pagiging cuckolded? Dagdag pa paano magiging makapangyarihan si Alex kapag siya hindi ba maramdaman ang anumang panloob na puwersa sa kanya? Siya siguro ang huling biniyayaan ni Lady Locke. Oras na para iligtas si Zendaya sa kapahamakan kung nagkataon. Gayunpaman si Zendaya pa rin ang ikatlong anak na babae ng pamilya Stormer. Sa papel, si Hunter ay isang utusan lamang ni Zendaya. Dahil pinilit ni Zendaya, hindi niya magawa. Tumulong ngunit umatras ng isang hakbang. Dahil mapilit si Mist saka siya makakasama sa amin. Ngunit hayaan mo akong linawin ito. Kung meron man pangyayari, hindi ko siya ililigtas. Hindi niya kailangan ng proteksyon mo. Diretsong hinawakan ni Zendaya ang braso ni Alex at sabay na pumasok sa minivan habang sinabi niya. Masyado kang naglaro ngayon lang, Alex. Ito ay mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon. Batay sa iyong piano kakayahan, maaari ka pang sumali sa Brahms International Piano Competition. Pinagmamasdan silang dalawa na sumakay sa minivan at napakalapit sa isa't isa. Nabalot ng galit si Hunter. Sa oras na iyon, nakaramdam siya ng pinanibik na sumugod at hatakin si Alex. Palabas ng minivan pero hindi niya ginawa. Sa katunayan, walang ideya si Zendaya tungkol sa pangako sa pagitan ng kanyang lolo at Hunter. Asterisk si Richit asterisk. Sa kabilang banda, si Clown at ang kanyang mga tauhan ay nagtakda na ng pananambang sa kalsada. Chief, handa na ang lahat. Ito lang ang daan para makauwi si Zendaya, hintayin natin silang dumating parang may pagbaril ng isda sa bar aisles. Nagsindi ng sigarilyo si Clown at tumingin sa langit na walang buwan at walang bituin habang siya ay bumulalas, isang madilim at mabagyong gabi, napakagandang panahon. Tungkol sa pianist brat na iyon, gusto ko rin siya. Umanggo si Fatty. Huwag kang mag-alala, sumakay siya sa minivan ni Zendaya. Umihingal si Clown. Perpekto. Asterisk si Richit asterisk. Sa 9:30 PM, biglang huminto ang minivan ni Zendaya sa kalagitnaan ng kalsada. Si Hunter na nakaupo sa passenger seat ay nakasimangot at mabilis na nakipag-usap. Ang security car na namumuna sa convoy gamit ang kanyang wireless radio. Ano ang nangyayari? Bakit? Huminto ang mga sasakyan. Ginoo. Hunter, may aksidente.
Kailan tayo makakadaan? Hayaan mo akong bumaba sa kotse at tingnan mo. Baka matagalon. Isa itong chain accident. Kinasasangkutan ng 4 na sasakyan at 2 electric scooter. May nasugatan at ang buong kalsada ay na-block. Bakit hindi tayo lumihis? Maya-maya narinig ni Hunter ang sigaw na nagmumula sa kabilang side ng wireless radio. Ang kanyang sumikip ang dibdib. Magtatanong pa lang sana siya kung ano ang nangyari, may nakita siyang dump truck na iyon. Ay napuno ng dilaw na buhangin, biglang sumugod mula sa gilid ng kalsada. Sa isang malakas na putok ito, bumangga sa security car na nangunguna sa convoy. Nabasag ang harapan ng sasakyang panseguridad, ngunit nabaligtad ng husto ang dump truck. Tinuwanan ng buong truck ng dilaw na buhangin, dumiretso ang truck sa minivan at idiniin ito. Mabangis ang karera ni Hunter. Dali-dali niyang sinigaw ang driver ng minivan, pullback, reverse. Ngayon na. Gayunpaman, hindi nila mai-address ang minivan dahil may mga sasakyan sa likod na humaharang. Kanilang paraan. Sumama ka sa akin, Zendaya. Agad na umungol si Hunter at bubuksan na sana ang pinto ng minivan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkataon lang na dumausdes ang kotse sa tabi mismo ng minivan, nakaharang sa pinto. ****, magwala ka. Bilisin mo at lumabas ka na. Naiinis siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malakas na tunog ng isang propeller ay buzz sa itaas. Ito ay isang napakalaking helicopter, bigla itong lumipad. Clong! Isang malakas na tunog ang narinig sa itaas. May tumama sa tuktok ng minivan bilang minivan. Nanginginig. Sa sumunod na sandali, naramdaman ng lahat ang kanilang mga katawan na pumailanglang sa langit. Ang buong umalis sa lupa ang minivan habang itinaas ito ng helicopter. Kabanata 495. ARG. Maliban kay Zendaya, Alex, Hunter, at ang driver, Bonti, Autumn, at isang personal. Katulong na nagngangalang Missy ang nakaupo sa minivan. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa sigaw ng minivan sa takot. Ang isa pang minivan sa lupa ay nakahiwalay. Lahat ng pinto nito ay nakaharang ng iba. Mga sasakyan. Walang paraan para makatakas ang mga sakay nito, tanging nakamasid lang sila. Ang minivan ni Zendaya ay lumipad sa malayo sa kalangitan habang ito ay itinataas ng isang itim na helicopter. Maraming tao ang nabigla habang nasaksihan nila ang buong kaganapan na inilalahad, tulad ng isang eksena na lalabas lang sa mga pelikula. Hindi makapaniwalang sumigaw sila, "Oh my God! Oh, Diyos ko!" Sa hindi kalayuan, nasulyapan ni Clown ang helicopter na lumilipad palayo sa langit at bahagyang ngumisi. Tapos na ang trabaho, umatras. Asterisk si Richit asterisk. Whoosh! Lumiko ang helicopter. Ang minivan ay umindayog ng mataas sa slope angle na mahigit 35 degree. Wow! Marahas na nanginginig si Bunty na parang may sakit na inahing manok at siya ay parang mapaatla na. Papel. Mahigpit ang pagkakahawak ng magkabilang kamay niya sa armrests ng upuan habang nagsimulang sumigaw. Sa kabilang banda, si Alex na may malamig na ekspresyon sa mukha ay tumingin sa mga bintana. Sa sandaling ito, ang helicopter ay nakakuha ng altitude at ang buong minivan ay nasa hindi bababa sa 50 metro mula sa lupa. Kung sila ay mahulog sa ganoong taas, sila ay lilaiko. Sa laman ng karne, maliban kung mayroong isang buhay na Nagel ay ligtas na himala mula sa kanilang mga ninuno. Sa tingin mo ba mamamatay tayo, Alex? Nanginginig, kinawakan ni Zendaya ang braso ni Alex at isinandal ang sarili sa kanya bilang kanyang katawan. Naging malata. Tila ito lang ang paraan para makahanap siya ng aliw sa gitna. Napipintong panganib. Walang sino man ang maaaring tunay na harapin ang kamatayan ng walang pagnanais na mamatay sa unang lugar. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Habang nagsasalita si Alex, parang may kung anong pumipintig sa puso niya. Ito ay isang napaka hindi pangkaraniwan feeling, just like one that he felt when the both of them immersed in the emotions during ang pagganap ng Doors of Fate. Lumapit si Zendaya sa kanyang yakap at biglang nagsabi, "Alex, hindi ko alam kung may past life or afterlife, pero kung may afterlife, sana makilala pa kita. At maghintay para sa iyo tulad ng kung paano ito ay nasa Doors of Fate." Nanginig ang puso ni Alex at marahang hinaplos ng kanang kamay ang magandang mukha nito.
Ang tumingin sa kanyang titig ay puno ng masalimuot na damdamin. Sa sandaling ito kukunin na ni Hunter ang kanyang cellphone at tatawag. Sa kasamaang palad, maaaring mayroong ilang uri ng jamming device na naka-install sa helicopter. Siya ay galit na galit siya dahil wala man lang siyang makuhang signal sa kanyang telepono. D*man it. D*man it. WHO, sino ito? Ang mga taong ito. Saan nila tayo dadalhin? Pagkatapos umungol, lumingon siya at tumingin sa karwahe. Huwag kang matakot. Zendaya, ako. Ano ang nakita niya pagkatapos nito? Nakita niyang hawak-hawak ni Alex si Zendaya na nasa mukha nito ang kamay. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Magiliw habang papalapit ang kanilang mga mukha na parang maghahalikan. Whoosh! Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pagkahilo si Hunter na parang pinipiga ang kanyang isip ng hindi mabilang na mga pag-iisip ng kanyang pagiging cuckolded. Hoy, B****. Ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Sinusubukan mo bang samantalahin ang Zendaya? Tanggalin mo siya kung hindi, papatayin kita ngayon din. Grabe naman si Hunter sa galit habang ang galit mula sa mga naiisip kanina ay bumabagabag sa kanyang isipan. Tumingin sa kanya si Alex at sumagot, I didn't take advantage of her. Si Miss Zendaya noon. Natakot kaya sinubukan ko na lang siyang eye comfort sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Mas mabuting magmadali ka at alamin mo ang paraan para iligtas tayo. Halos gustong lumuwa ni Hunter ng dugo habang iniisip comfort. Kalokohan. Bakit ako na? Gusto kitang iligtas. Sumagot siya sa pagkabigo, paano natin ililigtas ang ating sarili? Sinasabi mo ba na dapat tayo ay tumalon ka dito? Walang signal ng cellphone, hindi man lang kami makapag-contact ang convoy. Umiling si Alex. Jeez, di ba pinaalala ko sa'yo kanina? Akala ko ikaw na talaga. May kakayahan, ngunit ito ay naging isang malaking pagkabigo. Huwag kang mag-alala masyado, ang hindi kami pinabagsak ng mga salarin sa loob ng helicopter mula rito. Parang sila ay hindi naglalayon para sa ating buhay. Baka may pagkakataon na mailigtas tayo. Alisin mo ang mga kamay mo, Zendaya, ngayon na. Desperadong sigaw ni Hunter. Sabi ni Zendaya, niloloko mo ba ako, Hunter Stormer? Ito na ba ang panahon para harapin ang mga ganyan? Walang kwentang bagay. Mabilis mag-isip ng paraan para iligtas kami. Pinadala ka ng lolo ko dito para protektahan. Ako, kaya mo ba talaga? Hindi nakaimik si Hunter. Makalipas ang halos 10 minuto, biglang sumigaw si Autumn, tingnan mo, parang sinusubukan ng helicopter. Para alisin tayo sa lupain. Nanginginig ang malalambot na pisngi ni Bunty. Arg! Ano ang dapat nating gawin? Baka sila na ay sinusubukan na lunurin tayo sa karagatan. Naningkit ang mga mata ni Alex. Kapag nakarating na sila sa dagat, hindi ito dapat maging malaking problema. Alex na direktang tumalon pababa sa dagat gamit ang Mystic Armor. Gayunpaman, nagkaroon si Zendaya. Wala man lang cultivation technique, tiyak na mamamatay siya kung susundin niya ito. Maghintay na lang tayo. Naisip niya, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng kabilang partido. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 476. Nagkaroon ng kumpletong katahimikan sa minivan, tanging ang mga tunog ng rotor ng helicopter ang magagawa. Marinig na nagpapaalala sa kanila na sila ay papalayo na sa lupain. Boom! Tarat-tarat. Hanggang sa ilang sandali, biglang lumapag ang minivan na may malakas na tunog. Pagtingin sa labas ng mga bintana, nakita ni Alex at ng iba pa na nasa deck na sila ng ang cruise ship. Ito ay napakahiwalay, dito na ang isa ay pipigilan ang kanyang mga mata at sumigaw ng tulong ay walang pakinabang. Tulad ng para sa helicopter, lumipad lamang ito pagkatapos ibinaba ang minivan na nagpapantay. Alalahanin sila na parang katatapos lang ng delivery. Mukhang walang tao dito. Idinikit ni Missy ang kanyang mukha sa bintana at kinakabahang tumingin sa labas, ngunit hindi niya magawa mahuli ang anumang mga palatandaan ng buhay. Diretsong sinipa ni Hunter ang pinto. Pagkababa niya sa passenger seat, kinailan niya ang bukas ang pinto sa likurang upuan. Sigaw niya kay Alex na nakaupo sa loob, get out, get out. Lumabas ka na sa kotse.
Tinapik ni Alex si Zendaya at sinabing sinasabi niya na lumabas tayo ng sasakyan, Miss Zendaya. Dahil napakabangis niya, mas mabuting umalis na tayo. Nagdilim ang ekspresyon ni Hunter. Ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw lang, bumaba ka na. Ako eh. Pagbibilang pababa mula sa 3 kapag hindi ka pa bumababa, babaliin ko ang iyong mga paa. Hunter, bakit mo ginagawa ito kay Mr. Rockefeller? Wala naman siyang laban sa'yo eh. Mani. Galit na sagot ni Zendaya. Nang makitang sinusuportahan pa rin ni Zendaya si Alex, hindi napigilan ni Hunter na mawalan ng gana. Zendaya, ipinangako sa akin ng patriarch na ibibigay niya sa akin ang iyong kamay sa pag-aasawa kung makakamit ko. Mystic na rango. Kumpiyansa ako na talagang makakamit ko ang Mystic rank sa loob ng 3 buwan. Kailan? Darating ang panahon, magiging asawa kita. Sabi mo, bakit ko siya pinuntirya? Dahil ikaw ay ang aking mapapangasawa at ang B** na ito ay sumubok na umasenso sa aking mapapangasawa. Dapat maramdaman niya mabuti na lang at hindi ko siya itinapon kaagad. Ano? Ang ekspresyon ni Zendaya ay nagbago ng husto nang marinig niya ito na hindi niya kailanman narinig narinig ang ganitong kaayusan. Samantala, ang una niyang reaksyon ay ang paghawak sa braso ni Alex na ikinagalit ni Hunter. Siya ay inabot niya ang kanyang braso at gustong hatakin si Alex palabas ng minivan. Biglang umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. May nagpaputok malapit sa kanyang mga paa kasama ang tinatamaan ng bala ang kanyang talampakan. Nanginginig siya sa takot at nagmamadaling nagtago sa harap ng minivan. Sino ito? Sumigaw siya. Anong nagmamadali? Hindi ba't ang sarap tingnan ng nakapalibot na tanawin habang ikaw ay buhay pa? Medyo namamaos na boses ng isang lalaki sa dilim. Inilapit ni Alex ang kanyang chi-enerhiya sa kanyang mga mata, ginawa itong night vision at tumingin sa direksyon. Direksyon ng tunog. Nakita niya ang isang hanay ng mga lalaki na nakatayo sa balkonahe ng sa ikalawang palapag ng kubyerta, lahat sila ay may mga sandata sa kanilang mga kamay habang sila ay may pag-iimbot ng mga mata ay pababa sila. Ang dilim ng gabi kasama ang malakas na simoy ng karagatan ay nagtago sa kanilang paningin. Kahit na hindi napansin ni Alex ang presensya nila kanina hanggang sa putok ng baril. Sinulyapan ni Hunter ang mga lalaki at nagtanong, sino kayo? Ano ang gagawin mo nang gusto? Kung gusto mo ng pera, walang problema. Ang pamilya Stormer ay hindi kapos sa pera. Basta sabihin mo sa amin ang halaga at iaalok ka namin kaagad. Natahimik sandali ang lalaki at sinabing $1 trillion. Kung maaari mong kunin ito ay out, ilalabas ko agad lahat ng nandito. $1 trilyong, bakit hindi ka gumawa ng pagnanakaw sa halip? Galit na sagot ni Hunter. Nagnanakawan kami ngayon mo lang nalaman. Umawa ang lalaki. Habang nagsasalita siya, maraming tao sa tabi niya ang humahagalpak sa tawa. Ang isa pang helicopter ay lumipad sa sandaling ito. Sinabi ng lalaking nagsalita kanina, narito ang pinuno. Gaya ng inaasahan, ang mga bumaba mula sa helicopter sa pagkakataong ito ay si Clown at ang kanyang mga nasasakupan. Si Clown ay malamang na isang chain smoker. Siya ay may isang sigarilyo sa kanyang bibig bilang. Tumawa siya ng malakas at naglakad papunta sa minivan. Binabati kita sa tagumpay ng ang concert, Miss Zendaya. Isa pang chart na nangunguna sa bagong kanta ay gagawin bukas. Sa sandaling ito, ang mga ilaw sa cruise ship ay nakabukas, sila ay kasing liwanag. Liwanag ng araw. Tumingin si Zendaya kay Clown ngunit hindi niya ito nakilala. Kumunat ang noo niya at nagtanong, sino ka? Bakit mo kami hinuli? Umiti si Clown at sinabing, dahil ako ang magiging asawa mo. Oh, magpapakilala ako. Ang aking sarili, ang pangalan ko ay Quincy Subpins, ang aking alias ay Clown. Kabanata 497. Nang marinig ito ni Zendaya, namutla ang kanyang mukha habang hinigpitan niya ang pagkakahawak kay Alex. Braso. Ano ang pinakamahalagang bagay para sa isang babae? Siyempre, inosente siya. Ngayon ang clown guy na ito ay talagang gusto siya bilang kanyang asawa. Higit sa lahat, naging siya noon ay nakunan sa isang lugar sa karagatan, walang paraan na makatawag siya ng tulong. Nag-iisip. Napipilitin siya ng lalaki, hindi niya maiwasang kiligin.
Gulugad habang ang mga ideyang magpapakamatay ay nagsimulang bumubulusok sa kanyang isipan. Samantala, kumislap ang isang kislap sa mga mata ni Alex. Yung clown talaga. Siya kaya ang hindi nahuli ni Divine Constabulary sa mahabang panahon at ang taong muntik nang pumatay sa Steel Tower. Habang malalim ang iniisip niya ay bigla niyang narinig na nagsalita si Zendaya. Yung ikaw ay gustong makunan ay ako, wala itong kinalaman sa iba. Palayain mo sila, papayag ako sa iyong mga kahilingan. Nakapagpasya na siya. Masyadong makapangyarihan ang mga taong ito at mayroon pa silang mga baril. Walang paraan na magagawa niyang tumakas. Sa halip na pagsamasamahin ang napakaraming tao sa kanilang wakas, mas nanatili siyang bumalik at nagkunwaring pagkamagalang sa mga kalaban. Saka lang siya makakahanap ng paraan para makatakas. Kung siya talaga hindi makatakas, kakagaitan niya ang kanyang dila at papatayin ang sarili bago pa magawa ni Clown na hiyain mo siya. Ano? Ang iba ay agad na nabigla nang marinig ang pahayag ni Zendaya. Gayunpaman, hindi umimik sina Bunty, Missy, at ang tiyuhin na driver dahil nabigla sila ay angkor. Lahat sila ay para kay Zendaya na kunin ang bala para sa kanila kung papayag ang mga kalaban. Tumakas sila. Sumigaw si Hunter, huwag kang matakot, Zendaya, walang makakasakit sa iyo hanggat nandito ako. Isa siyang makalangit na kababalaghan, nasa kalahating hakbang patungo sa rango ng Mystic. Siya ay may ganap na pagtitiwala sa ang galing niya sa pakikipaglaban. Bilang isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa mga nakababatang henerasyon ng ang pamilya Stormer ng Michigan, iginagalang siya saan man siya pumunta. Gamit iyon, ito ay sa halip. Hindi maiiwasan na mataas at makapangyarihan ang kanyang tingin sa kanyang sarili at maaaring minamaliit. Iba pa. Ang daming magnanakaw. Kahit may baril ka, baka hindi ako matalo sa'yo. With that, ang kaisipang iyon sa isip ni Hunter, ibinato niya ang isang suntok sa kubyerta. Ito ay isang mahusay na deck na inilatag na may ginagamot na sahig na gawa sa teak. Agad siyang sumuntok ang deck at nagpadala ng ilang kahoy na tabla patayo. Tinawakan niya ang dalawa at sumugod kay Clown na parang kidlat. Hanggat kaya niyang ibagsak si Clown, ang pinuno ng grupo, ang iba pang grupo. Hindi kikilos ng walang ingat, natatakot sa mga epekto. Sa pamamagitan nito, magagawa niyang iyon ang mga mesa. Nag-iisip si Hunter na mabuti, ngunit ang katotohanan ay nagturo sa kanya ng isang leksyon. Pagkatapos sumugod sa harap ni Clown, kahampasin sana siya ni Hunter ng kahoy na tabla, biglang parang ang utak niya sinaksak ng kung ano habang nanginginig ang mga ugat sa buong katawan sa sobrang sakit. Sandali ding nablangko ang isip niya. Nang bumalik siya sa katinoan, si Clown sinipa siya sa tiyan. Sa sandaling iyon, pinali si Hunter. Sa isang malakas na bomb, bumagsak siya sa guardrail ng cruise ship at muntik nang mahulog sa dagat. Ikaw, anong teknik ang ginamit mo ngayon? Napatingin sa kanya si Hunter na may nakasulat na gulat sa buong mukha niya. Hindi pa siya nakakita ng ganitong mga galaw. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili at nagluwa ng isang bibig ng dugo nang matapos ang kanyang sarili. Pangungusap. Lakas ng pag-iisip. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na si Clown ay maaaring magkaroon din ng mental attacks. Hindi nakakagulat na nagawa niyang iwasan ang pagtugis ni Anna Coleman at Sky Melves ng ganoon katagal. Oras. Nangangarap na tumingin kay Hunter, tumingin si Clown sa iilang tao sa loob ng minivan na kasama. May ngiti sa kanyang mukha. Nakakasuffocate ang pag-upo sa minivan, Miss Zendaya. Bakit ayaw mo? Lumabas ka. Naghanda ako ng isang handaan para lamang sa iyo, maaari nating pag-usapan ng tungkol sa buhay sa isang bote ng alak at ilang masasarap na pagkain. Ito ang paraan ng pamumuhay. Nang makitang natalo si Hunter ng ganoon kadali, nawala ng pag-asa si Zendaya. Sumandal siya kay Alex at bumulong sa tenga nito habang halos gusto niyang umiyak. Susubukan ko. My best to stall him later para makatakas ka, Alex. Pagdating ng panahon, tumakas ka na lang. At iwan mo ako, okay. Natouch naman si Alex. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong pagpipilian si Zendaya sa rin niya sa pagitan ng buhay o kamatayan. Huwag kang mag-alala, magiging okay ka. Gusto kanyang makuha sa ibabaw ng aking patay na katawan pagkatapos.
Pwede mo ba akong kontahan ngayon? Kumanta ng malakas hanggat kaya mo sa lahat ng iyong emosyon. Ang boses ni Alex ay naging isang linya at umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Zendaya. Si Zendaya lang ang nakarinig. Tumingin siya sa kanya na may pagtataka ngunit tumango. Naiinip na si Clown. Hoy, lumabas ka na. Kulala ka ba? Asawa ko siya, bakit? The F*** nagiging intimate ka ba sa kanya dyan? Bilisin mo at umalis ka na dyan. Sa bilang. Sa 3, babaliin ko ang mga paa mo kapag hindi ka pa nakalabas noon. Napangiti si Alex. Bigla itong tumingin sa kanya at sinabing, Clown, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Sa paghingi ng bulo. Kami, ang Divine Constabulary ay naghanap sa buong California. Ikaw ngunit walang pakinabang. Sinong mag-aakalang darating ka sa aming mga pintuan ngayon? Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Ano? Galing ka sa Divine Constabulary. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Clown. Nang marinig niya ang mga salitang iyon. Sa mismong sandaling ito, ang boses ni Zendaya na puno ng malakas na pagbabago-bago ng isip. Kapangyarihan ay pinakawalan sa buong pamumulaklak. Kumanta siya sa kanyang soprano voice. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 478. Hindi nakikita ng mata ang mga bilog ng mental na enerhiya ay nagmula sa Zendaya sa kabuuan. Mga direksyon sa kanyang sarili bilang sentro tulad ng mga alon ng karagatan. Sa sandaling marinig ni Alex ang boses ni Zendaya, ang kanyang puso ay kumirot at halos mabiktima nito. Tulad ng para sa mga subordinate ni Clown sa ikalawang palapag na balkonahe ng cruise ship, sila ay nasa loob. Nakatulala dahil agad silang naimpluwensyahan ng kanyang pagkanta. Maya-maya pa nahulog sila sa hindi maiwasang akit ng kanyang pagkanta. Haha. Hindi mo ako magaganyak sa pagkanta mo, Miss Zendaya. Tumawa si Clown. Biglang, mabangis na kumilos si Alex sa pamamagitan ng pagsipa sa upo ang pinakamalapit sa pintuan ng minivan. Boom! Tarat-tarat. Sa isang malakas na ingay, ang buong upuan ay pinalayas niya mula sa isang nakapirming posisyon at pinalipad sa Clown. Kalokohan. Akala niya nasa kamay na niya ang tagumpay. Bilang isang intermediate mystic na ranggo naman lalaban. Kasama ang kahusayan sa pag-atake sa isip, ang mga ordinaryong mandirigma ay walang kapantay para sa kanya. Sa lahat, maglalakas loob pa siyang labanan ng isang taong may ranggo na Pit Mystico. Gayunpaman, mayroon siyang wala pang nakitang kasing bayolente ni Alex. Nagmamadali siyang tumabi para umiwas sa upuan. Sinapo ng upuan ang kanyang katawan at malakas na binangga si Fatty na nakatayo sa tabi niya. Para siyang natama ng umuusad na locomotive, tumalsik si Fatty at napabagsak. Sa dagat, direktang bumabagsak sa karagatan. Whoosh! Si Alex ay nagmamadaling lumabas ng minivan na parang cheetah na hinahabol ang biktima nito. Sa sandaling ito, nagpadala si Clown ng pag-atake gamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip at nagkaroon ng punyal. Na kumikinang sa malamig na kislap sa kanyang kamay. Nilapit niya ang sarili kay Alex at sinaksak siya ng punyal sa tiyan. Hindi niya sinaksak ang vital part ni Alex. Kapaki-pakinabang pa rin sa kanya. Puff! Sinaksak ng punyal si Alex. Gayunpaman, nabutas lamang nito ang kanyang damit. Sa ilalim ng proteksyon ng mystic armor ni Alex. Ang depensa ay kasing tibay ng bakal. Samantala, hinawakan ni Alex ang punyal at binali ang talam sa 2 piraso na may isang biglaang mabangis na puwersa. Ano? Paano ka naging malakas? Sino ka? Kabilang sa mga nasasakupan. Sa ilalim ni Sky Melves, mayroon bang katulad mo? Nagulat si Clown. Ang baliw. Mas malakas pa ang depensa kaysa sa Steel Tower noon. Ulalas ni Alex, ikaw talaga Clown. Hindi ka makakatakas. Mabilis na inabandonan ni Clown ang kanyang punyal at umatras sa bilis ng kidlat. Kasabay nito, nagpakawala siya ng dagindong gamit ang kanyang lakas ng kaisipan upang pilit na gisingin ang kanyang mga nasasakupan, nakikialam sa pagkanta ni Zendaya. Siya ay sumigaw, sunog, magpaputok ng iyong mga sandata. Patayin ang Demon Star na ito. Noong una, gusto niyang hulihin ng buhay si Alex para magamit niya. Gayunpaman, napagtanto na si Alex ay ganoon din. Malakas, mas gusto niya siyang patayin. Sa sumunod na segundo, biglang narinig ang putok ng baril. Bang! Bang!
Bang! Mabilis na nagtago si Alex sa likod ng minivan. Ang baril ng mga bala ay tumusok sa hangin at tumagos sa kubyerta na iwan itong puno ng mga butas. Ang mga sakay ng minivan sa wakas, bumalik sa kanilang katinoan. Nagsisigaw sila sa takot na takot sa pag-asam ng biglaang kamatayan sa susunod na sandali. Bumaba ka, Zendaya. Dagendong. Itinulak ni Alex ang kanyang mga kamay sa minivan bilang chi energy ng Foundation Establishment. Naging talamak ang yugto sa loob ng kanyang katawan. Tinulak niya ang minivan at hinampas ito patungo sa cabin. Hindi nababantayan na atamang si Clown sa likuran ng minivan at muntik nang mailuwa ang isang subo nitong dugo. Wham! Itinulak ng minivan ang katawan ni Clown pinapasok at pinalabas ng cabin. Ang kanyang inihagis ang buong katawan sa isang kabinet na gawa sa kahoy. Halos lumuwa ang mga mata sa ulo ni Hunter na nakayukong nakaupo sa sahig. Para masaksihan ang ganoong eksenang nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kung kakalabanin siya ni Alex kanina, sa isang galaw lang ay natalo na siya. Kabanata 479. Arg! Naipit sa harap ng minivan, tumili si Clown. Ito ay dahil sa isang ang nakalabas na pako sa cabin ay nagkataon na tumusok sa kanyang ilalim. Nakaramdam siya ng matinding sakit bilang nasugatan niya ang kanyang ilalim. Hindi siya makagalaw kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Patayin siya, patayin siya. Patayin ang makong na ito. Si Clown ay galit na umungal at itinoon ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip upang makagambala kay Alexa. Naiisip. Kung nangyari ito ilang araw na ang nakalipas, marahil ay naimpluwensyahan si Alex ng kanya kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay madalas na sumasalamin kay Zendaya nitong mga nakaraang ilang araw at itinulak ang kanyang mental na kapangyarihan sa mas mataas na antas. Higit sa lahat, ginamit niya ang mistikong sining upang sumipsip ng masamang enerhiya mula sa serenal state of exorcism na higit pa. Napabuti ang kanyang mental na lakas sa proseso. Sa makatuwid, maaari niyang pigilan ang clowns na panghihimasok. Ang mga subordinate ni Clown sa ikalawang palapag ay patuloy na nagsaboy ng baril kay Alex. Pinunit ni Alex ang isang pinto mula sa minivan at inilagay ito sa kanyang ulo bilang isang kalasag. Ano ba? Siya ba ang Hulk? Pulalas ni Hunter na tulala kasama ang kanya. Nakanganga ang bibig. Nagmamadaling inutusan ni Alex si Zendaya na ituloy ang pagkanta para magambala ang mga kilos ni Clown. Mga subordinate habang tinatawag si Hunter, Hoyt Stormer, sumama ka sa akin. Gayunpaman, lumabas na si Hunter ay nalilito matapos maimpluwensyahan ng Zendayas. Pagkanta, naging napakabagal ng kanyang mobility. Nagmura si Alex at tuluyang nagpatuloy mag-isa. Hawak niya ang pinto na parang Captain Americas. Kalasag. Smack. Smack. Wala pang 2 minuto, lahat ng lalaki sa ikalawang palapag ay parang dinudurog ng A. Mabigat na armored na sasakyan nang hindi nalalaman ang dami ng kanilang mga buto ay nabasag. Lahat sila ay itinapon sa karagatan bilang mga kumpi ng isda. Napakadilim noon na gabi na may malakas na simoy ng hangin. Ilang milya ang layo mula sa pinakamalapit na lupain. Dahil nagtamo ng mabibigat na pinsala, ang mga taong ito ay hindi marunong lumangoy para sa baybayin. Ang kanilang pagkamatay ay tiyak na may rate na hindi bababa sa 79%. Naalis ang panganib. Kinuha ni Alex ang isang baril sa sahig, tinimbang ito at kinalikot ito. Pagkatapos, inalisan ng laman ang mga bala nito, inihagis na lang niya ito sa dagat. Ang iba ay sinipa rin sa karagatan, lumubog sa ilalim ng dagat. Hoy, Stormer, pumasok ka sa loob at tingnan mo. Subukan at alamin kung paano makipag-ugnayan sa ang mga tao sa dalampasigan, sabi ni Alex habang tumatalon mula sa ikalawang palapag at itinuro kay Hunter. Noong una ay nag-atubili si Hunter na pumunta, ngunit sa wakas ay hindi siya nang ahas na tumanggi nang makita ang kay Alex ng nakapatay na tingin. Masunurin lang siyang pumasok sa cabin para tingnan kung gumagana ang radyo. Kagamitan. Samantala, hinailan ni Alex si Clown mula sa kanyang kinatatayuan. Arg! Isang hiyaw ng sakit ang narinig ng maramdaman ni Clown ng putok-putok na sakit sa kanyang ibaba. Isang linya ng madyugo na. May nabuhong sugat sa kanyang hita dahil sa gasgas habang halos mabali ang kabilang binti. Smack! Smack!
Smack! Diretso siyang binigyan ni Alex ng tatlong malakas na sampal sa mukha. Biglang may nahulog na maliit na notebook. Ang bulsa ng clown. Walang ganang kinuha ni Alex at binuksan. Sa kanyang pagtataka, ito ay isang aklat na may mga pamamaraan upang linangin ang kapangyarihang pangkaisipan ng isang tao. Ito ay mahusay, maraming salamat. Sabi niya at inilagay ang notebook sa bulsa niya. Nadurog ang puso ni Clown sa sinabi niya, ngayong kinuha mo na ang mga gamit ko, pwede ba? Bitawan mo ako. Kung palayain mo ako ngayon, bibigyan kita ng $1 bilyon. Kung magbibigay ka ng $1 trilyon, pag-iisipan kong gawin niyon. Sagot ni Alex, ibinalik ang eksaktong mga salitang binitiwan ng nasasakupan ni Clown kanina. Nagdilim ang ekspresyon ni Clown nang malaman niyang ang sandaling ito ang pinakamadilim na sandali kanyang buhay. Kapag siya ay kinuha ng Divine Constabulary, ang kanyang buhay ay matatapos na. Sa makatuwid, kailangan niyang subukan ang kanyang kapalaran. Sumilip siya sa dilim sa karagatan. Sa kanyang kakayahan, makakatakas siya hanggat habang tumatalon siya sa karagatan. Itinuon ang kanyang hininga sa kanyang energy core, pinaikli niya ang kanyang panloob na puwersa at malapit na pinakawala ng isang pagsabog ng lakas ng kaisipan bago tumalon sa dagat. Gayunpaman, sinuntok ni Alex siya sa core ng enerhiya ng walang babala. Biglang naglaho ang lahat ng kanyang panloob na puwersa sa loob. Pagpikit ng mata, parang bowl ang pipi. Ikaw. How dare you shake my energy core and winasak my martial arts? Napasigaw siya ng nasasaktan. Bakit hindi ko kaya? Napangisi si Alex. Dahil doon, natapakan at nabali ni Alex ang kanyang binti na sinabayan pa ng malakas na kaluskos. Hindi mo ba gustong tumalon sa karagatan at tumakas? Ngayon, narito na ang iyong pagkakataon. Tumalon at ako. Hindi kita susundan. Tumingin sa kanya si Alex na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Ikaw. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 500. Nagluwa si Clown ng isang subo ng dugo, puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Paglukso sa karagatan sa sandaling ito ay katumbas ng pagpapakamatay. Mas mabuting mamuhay ng isang kakilakilabot na buhay kaysa kamatayan. Ayaw niyang mamatay ng ganoon kaga. Sa sandaling ito, lumabas din sa minivan sina Zendaya, Autumn at ang iba pa. Natakot si Autumn sa nangyari kanina. Nakikita ang mga kaaway ay halos maubos na, naiwan na lang si Clown na kalahating patay matapos bugbugin. Si Alex agad siyang nilapitan at pinalo ng mga suntok at sipa. Maya-maya ay mabilis siyang pinigilan ni Alex. Huwag mo siyang patayin, kailangan ko siyang buhay. Tumingin si Autumn kay Alex at magalang na tumango. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Alex dahil hindi niya ito nakitang nagpapakita ng kanyang galing kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa 8 mamamatay tao na nag-iisa dati. Gayunpaman, ngayon nakita niya kasama niya ng sariling mga mata na itinulak ni Alex ang minivan at pinatay ang 12 ng mga baril na gangster. Kanyang sarili at si Hunter ay mahinang parang basura sa kanyang mga mata. Nang makita ang lahat ng iyon, ang kanyang puso ay nanginginig ng husto habang siya ay ganap na nahuhulog. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma ay sumasamba sa mas malalakas at mas malalakas na mandirigma at gayon din siya. Inayla ni Zendaya si Alex habang tinanong niya, nasaktan ka ba? Hindi. Tiningnan siya ni Alex ng marahan. Nang matapos siyang magsalita, bumagsak si Zendaya sa kanyang mga bisig at nagsimulang humagulgol. Sige, naibalik na ang signal, maaari na tayong tumawag sa telepono. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Hunter habang palabas siya ng cabin. Gayunpaman, sa isang sulyap, sina Zendaya at Alex ay nagkulong sa isang mahigpit na yakap. Siya agad heartbroken bilang siya ay branded cuckold. The asterisk man it. Gayunpaman, mayroon siyang katawa-tawa na pakiramdam na ang dalawang taong ito ay sinadya upang magkasama at siya dapat ibigay sa kanila ang kanyang pinakamabuting hangarin sa halip. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Biglang tumunog ang cellphone ni Alex na nagpabalik sa kanyang katinoan. Ito ay isang tawag mula sa kanya. Ina, Brittany. Nasaan ka ngayon, anak? Ayos ka lang ba? Bakit hindi kita naabot kanina? Narinig ko yun. Naaksidente ang sasakyan ni Zendaya, okay lang ba siya?
Nagpaputok si Brittany ng sunod-sunod na tanong nang makonekta ang tawag. Kahit alam niyang makapangyarihan ang kanyang anak, hindi niya maiwasang mag-alala. Pagkatapos, lahat ang mga ina ay palaging nag-aalala tungkol sa kanilang mga anak kapag sila ay malayo sa bahay. Sagot ni Alex, I am alright, don't worry. May ibang naaksidente, kami lang. Saglit na natigil sa kalsada. Marahil mahina ang signal ng telepono dito. Malaki. Kunin mo kami ng pizza pabalik mamaya. Medyo nagugutom na ako, sabi ni Brittany. Hindi nakaimik si Alex. Ang ilang mga pangungusap kanina ay tiyak na sibilidad ang pangangailangan para sa pizza daw ang dahilan kung bakit siya tumawag. Hindi lang nagising si Alex nang nagriring na telepono, pati si Zendaya ay binalik sa kanya ng pandama. Alam na alam niya noon pa na may asawa na si Alex at walang paraan. Maaaring magkasama. Nanlalabo ang mga mata niya habang umuurong ng ilang hakbang. Mukhang naiintindihan na ni Alex ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Gayunpaman, malumanay lamang siyang napabuntong hininga at nanandiyan sa mga gawain ng tadhana. Di nagtagal, tinawagan niya si Anna Coleman. Hoy, Tigress. Gusto mo padalhan kita ng isang lalaki. Agad na binitukan ni Anna, screw you and your jokes. Hindi ito biro, ito ay clown. Sabi ni Alex. Clown. Go, sino si? Anong sabi mo? Clown. Eksakto, ito ay clown. Nakasakay kami ngayon sa isang cruise ship sa gitna ng karagatan. Halika dito at kunin ang mga bagay-bagay. Siya nga pala, magpadala ng 210 pulgadang pizza na may lasa ng pepperoni. Pakiusap, salamat. May oras pa bago dumating si Anna. Isang kapritsyo ang sumalubong kay Alex. Dati, nakakita siya ng espiritual na lupa sa gitna ng batch ng funerary. Mga bagay na ninakaw ng clown. Magkakaroon pa ba ng mas maraming funerary objects dito sa barko? Marahil higit pa sa espiritual na lupa. Nasa sabik siyang maalala kung paano pinayagan ng espiritual na lupa ang kanyang palayok ng may elo na octagon. Bulaklak na mamumulaklak sa magdamag. Kung maaari lamang niyang makuha ang lupang ito at gamitin ito sa pagtatanim ng espiritual na mga halamang gamot, iyan ay magiging mahusay. Kahit na hindi siya magtatanam ng mga espiritual na damo, maaari siyang magtanim ng mga pipino o iba pa. Ibang gulay. At least, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa gutom. Matapos maglakad-lakad sa cabin, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya ng isang bagay na kawili-wili. Tumaan sa isang tiyak na silid. Kabanata 501. Ito ba ang mga buto? Si Alex ay hindi nakahanap ng isa pang bahagi ng espiritual na lupa. Gayunpaman, nakakita siya ng isang bangkos ng kakaibang hitsura ng mga buto sa isang itim na anti-gang porselana na garapon na bahagyang umaagos ng chi energy. Hindi niya alam kung gaano na sila katagal, pero para silang nasa bingit ng kamatayan. Nahukay kaya ni Clown ng mga butong ito mula sa ibang libingan. Kaya ang kanilang chi ay magsisimulang maubos kapag sila ay nakalabas na sa libingan. Kung hindi, bakit pa sila mabuhay? Pag-iisipan ko mamaya. Hanggat mayroong chi na dumadaloy dito, dapat magaling sila. Kinuha ni Alex ang isang plastic bag at itinago ang mga buto bago inilagay ang buong bag sa kanyang bulsa. Tulad ng para sa ibang porcelain jar, ayaw niyang kunin dahil baka isipin ng mga miyembro ng Divine Constabulary na siya ang pagiging matako. Ilang saglit lang ay nakarating na sa pinangyarihan sina Anna, Sky at ang iba pa sakay ng 2 helicopter. Inampas ni Sky ang balikat ni Alex habang nakatingin kay Clown na parang hinuhusgahan na niya ang kanyang hininga. Ito, Clown talaga. Mabuti ang iyong ginawa, aking kaibigan. Ibibigay namin sa iyo ang buong kredito para sa misyong ito. Pamantong hininga si Anna. Kaya ang taong ito ay nagtatago sa mga karagatan. Hindi nakakagulat na hindi namin siya mahanap sa California. Nilainggan siya ni Alex at tinanong nasaan ang pizza. Inilibot ni Anna ang kanyang mga mata. Kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 20 minuto para sa mga pizza. Mukha ba tayong meron? Oras para dyan. Iniling ko lang sa kanila na ihatid sa bahay mo. Pagkatapos ay inihagis niya sa kanya ang isang bag ng pagkain. Eto, para sa'yo. Ano ito? Itinuro ni Anna ang mga salita sa bag. May dyslexic ka ba? Ito ay pretzel.
Sa ilang sandali, inaresto ng mga miyembro ng Divine Constabulary si Clown at sumakay sa isa sa mga daungan upang kumpiskahin ang lahat ng mga anti-gang libingan. Si Alex at ang iba ay pinabalik sa California gamit ang helicopter. Kating gabi na nang makabalik si Alex sa Maple Villa. Hindi niya inaasahan na makikita niya sina Brittany, Waltz at Maya na nanonood ng telebisyon habang kumakain ng chips. Paanong hindi pa kayo tulog? Nagulat si Alex. Naku, nakalimutan namin ang aming pakiramdam ng oras. Napakaganda ng palabas na ito, sabi ni Maya habang humihikab. Tumingin si Alex sa telebisyon at nakakita na lamang ng mga patalastas. Ano ang magandang tungkol sa mga patalastas? Noon lang niya napagtanto na hinihintay talaga siya ng tatlo sa pag-uwi. Tumayo si Brittany. Sige, tapos na tayo sa telebisyon para sa gabi. Tumakbo kasama sa kama ngayon kami. Magkaroon ng isang abalang araw sa unahan natin. Matulog ka na rin, Alex. Umakyat sina Brittany at Maya sa kwarto nila. Si Waltz naman ay tumabi sa kanya. Siya ay naligo kanina kaya maganda at malambot ang amoy niya. Pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, sinabi niya. Natikman mo ba ang magandang superstar na iyon? Matagal ka nang lumabas, alam mo ba? Ako. Nakakaamoy ka pa ng pabango. Huwag mong sabihin sa akin. Nagpanik si Alex. Ano? No way. Saan? Tinurot siya ni Walt sa dibdib niya at napabuntong hininga. Paglingon niya ay umakyat na rin siya. Inubad ni Alex ang kanyang damit. Wala akong maamoy na pabango kahit na. Nagpasya siyang maligo pagkabalik niya sa kanyang silid. Naalala niya ang mga binhing na kolekta niya kanina. Pumili siya ng ilang mabubuti at itinanam sa mga kaldero sa tabi ng kanyang bintana. Hindi niya sigurado kung hanggang kailan sila makakaligtas pagkatapos ng lahat. Kasabay nito, napansin niya na ang isa sa mga frosty octagon na bulaklak ay nagbunga na ng ilang buto. Kinabukasan, nagpakita si Zendaya sa Maple Villa. Dumaan siya para tumulong sa mga patalastas para sa Lush. Mga pampaganda. Nais din niyang pasalamatan si Alex sa pagligtas sa kanya kagabi. Sa kamakailang kaganapan, nagkaroon si Alex. 2 beses siyang niligtas. Tuwang-tuwa si Brittany nang makita si Zendaya habang tuwang-tuwa siyang nakakapit sa kanyang mga kamay. Nako, Zendaya. Kamusta? Ako si Brittany, nanay ni Alex. Ako ay isang malaking tagahanga. Napakaganda ng concert mo kagabi. Kahit na siya ay isang tao na nakapunta sa entablado na maraming beses, si Zendaya ay bahagyang nagulat. Nang hawakan ni Brittany ang kamay niya, nakaramdam siya ng matinding kaba. Ang kaba na ito ay parang nakikita niya ang kanyang biyenan sa unang pagkakataon.